lupain, sabi ko nga, binebless ng Diyos ang sumusunod sa salita ng Panginoon. Amen. So, sa oras na ito, tawagin natin ng isang kabataan sa itsura ha, pero may asawa na po siya. Batang-bata pa po siya, maraming nagsasabi, hindi yan nag-aral sa Bible school, bakit ginawang pastor yan? Maraming hindi naniniwala po sa kanya, no? Pero ang Diyos, ang tinitignan niya, yung puso. Napakaapoy ng kabataan na ito sa pangangaral, sa opisina nila, sa mga tindahan na makakilala niya. Papunta siya doon sa kanyang pagja-jogging, nagbabike minsan siya, nangangaral, walang hinto. Let us welcome the Word of God. Pakinggan po natin ito. Dala-dala po niya itong Word of God, Pastor J.R. Lohera. Pastor, God bless you po. Sige po, minsan pa po palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Mabuti po ba ang ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Pwede po ba tayong sumigaw ng malakas na Hallelujah! Praise God. No, isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. At purihin ho natin ang Panginoon sapagkat ang kanyang pag-ibig ho ay hindi nagbabago. Amen? No, hindi niya tayo tinitingnan ayon sa ating pagkukulang, kundi ayon sa kanyang biyaya. Tayo ay inunawa ng Diyos sa gitna ng ating kahinaan. Pinatawad sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Inabot ng kanyang awa kahit hindi ho tayo karapat-dapat. Kaya ang lahat ho ng papuri ay sa Kanya lamang. Sa Diyos na nagmamahal ng walang kondisyon. Sa Diyos na patuloy na kumikilos upang baguhin ang ating buhay. Sa Diyos na nagpakita kung ano ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus. At kung ganito tayo minahal ng Diyos, hindi niya ho ito ibinigay para lamang hangaan natin. Ibinigay niya ito upang isabuhay ho natin. Amen? At dahil ang tunay na buhay Kristiyano ay hindi lamang ho tungkol sa paniniwala, kundi tungkol sa pamumuhay ng may layunin at direksyon sa pag-ibig. Kaya ngayong umaga, pag-usapan natin ang mensaheng ito. Pinamagatan ko po ang ating mensahe sa umagang itong love that understands, forgives, and reaches out. Now, in John chapter 34 says, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another." Muli ko pong babasahin mga kapatid, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you, you also are to love one another." Pagpalain mo ang salita ng ating Panginoon at panandalian po tayong manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka po namin, dinadakila. Nagpapasalamat ho kami sa inyong salita. Salamat ho sa utos ni Jesus na magmahalang kami sa isa't isa, tulad ng pagmamahal na ipinakita niya sa amin. At habang kami ho ay nagpapatuloy sa pakikinig sa mensaheng ito, buksan niyo ho ang aming mga puso at isipang maunawaan namin ang iyong katotohanan. Turuan mo kaming isabuhay ang aming pag-ibig na nagmumula sa iyo. Pag-ibig na handang magpatawad, umunawa, at umabot sa iba. At naway ang aming pag-aaral ng iyong salita ay magbago ng aming puso at buhay upang lalo ka naming maparangalan. Ito ho ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Minsan mapapalakpakan nga po natin ng malakas ang ating Panginoon. Now, our goal today is to awaken the Spirit, confront passivity, at tawagin ang church sa intentional love, forgiveness, and outreach. Mga kapatid, ito ho ay isang wake-up call dahil minsan ang pag-ibig sa loob ng church naging masyadong safe, komportable, tahimik at walang risk. May isang tanong ako na maaring hindi komportable. Paano kung ang pinakamalaking kasalanan ng modern church ay hindi ho hatred, kundi yung passivity? Hindi naman tayo galit,
Hindi tayo rebelde. Pero kung minsan, wala na tayong pakialam. We attend, we sing, we listen. Pero bihira tayong lumapit sa mga tao. Bihira tayong umabot sa mga nasasaktan. Bihira tayong magpatawad ng intentional. Samantalang kung titingnan natin ang buhay ni Jesus, hindi ho siya tagamasid lamang. Hindi ho siya nanatili sa gilid ng kwento ng tao. Lumapit siya, humawak siya, nagmahal, kahit mahirap hong unawain ang mga tao. At pakinggan ho natin ito. Jesus did not say, by your doctrine, everyone will know that you are my disciple. Hindi niyo sinabing, by your powerful worship, everyone will know you. But instead, sinabi niya ang isang bagay na mas radikal at mas personal. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Mga kapatid, ito ho ang hamon ni Jesus sa kanyang church. Hindi lang maintindihan ang pag-ibig. Hindi lang pag-usapan ng pag-ibig, kundi isabuhay ang pag-ibig. At dahil ang tunay na church, hindi ho nakikinig lang, kumikilos. Hindi ho tagamasid lang, kundi may ginagawa at dito ho magsisimula ang ating mensahe. He said, by this all people will know you are my disciples. Ibig sabihin nito, sa simple ngunit malinaw na paraan, ang pag-ibig ho, ang pinakamalakas at patunay na totoo ho ang Ebanghelyo. At dito tayo tinatamaan because we love conveniently and not intentionally. This message is not to comfort us. This message is to wake us up. Now, ang talata ho ay bahagi ho ng Gospel of John na isinulat upang ipakita ni Jesus na si Jesus ay hindi lamang isang guro o propeta, kundi ang anak ng Diyos. At na ang tunay na buhay ay matatagpuan lamang sa Kanya. Kaya ang mga utos ni Jesus sa Juan ay hindi lamang moral advice, kundi buhay na nagmumula sa Diyos. Ang John 13 ho ay simula ng tinatawag na upper room discourse kung saan naghanda si Jesus ng mahalagang tagubilin para sa kanyang mga alagad bago ang kanyang pagdurusa. May malinaw na pagbabago sa struktura ng aklat ng John. Ang John 1, chapter 1 to 12 ay nakatuon ho sa kanyang public sign o mga himala ni Jesus na ipinakita sa maraming tao. Samantalang dun sa 13 at to 21 ay nakatuon ho sa private instruction kung saan inihanda ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa kanilang magiging misyon. Now, ibig sabihin, ang utos ho sa John 13 to 34 ay unang ibinigay para sa komunidad ng kanyang mga alagad bago ito maging patotoo sa mundo kung paano dapat magmahal ang mga tagasunod niya. Ang pangyayaring ito ay naganap bisperas ng pagpapako kay Jesus sa krus. Nasa upper room sa Jerusalem siya, kasama ang kanyang mga alagad. Sa sandaling iyon, mabigat ang kalagayan. Malapit na ang krus, may pagtataksil na magaganap. At naroon ang takot, kalituhan at tensyon sa mga alagad. Salamat po. Now, sa ganito kabigat na sandali, ang huling itinuro ni Jesus ay hindi ho isang doktrina, kundi ang utos na magmahal. Now, ang John 13 to 34 po ay nagtuturo na ang tunay na pagiging alagad ay hindi ho nasusukat sa kaalaman, lakas at katapatan sa relihiyon, kundi sa pag-ibig na handang magsakripisyo, manatili at umabot kahit may panganib na masaktan. Ang Ebanghelyo ay pinapahayag ng bibig, ngunit pinapatunayan ng pag-ibig. This is not emotional love. This is covenantal, sacrificial, and intentional love. Love is not what you feel. Love is what you intentionally choose to do because Christ did it first. At ang ganitong pag-ibig ang pinakamalinaw na patunay ng Ebanghelyo. Dahil kapag nakita ng mundo
ang ganitong uri ng pag-ibig. Hindi na nila kailangan tanungin kung totoo si Kristo. Nakita na nila siya sa atin. Amen? Now, sa pagpapatuloy po natin mga kapatid, let's dive into the body of our message. Nagbigay po ako ng mga punto dyan as our title says, Love that understands, forgives, and reaches out. Kaya number 1 dyan mga kapatid, love that understand. Now, when Paul wrote 1 Corinthians 13, hindi po siya gumawa ng wedding poem o romantic na message. Sa totoo lang ho, kinukorek niya ang isang church na may division, competition at spiritual pride. Ang church sa Corinto ay very gifted. Marunong ho silang magsalita sa tongues. May mga prophecy at marami silang spiritual gift. Pero kahit ho gifted sila, immature pa rin sila sa character. Ibig sabihin, may gift sila, pero kulang sila sa Christ-like attitude. Marunong silang magsalita ng tongues, pero kulang ho sila sa lambing. Mahilig ho sila sa prophecy, pero kulang ho sila sa pasensya. May spiritual gift sila, pero sa paraan ng pakikitungo nila, nakakasakit ho sila ng tao. Kaya sinabi ni Paul, love is patient, love is kind. Hindi niyo dinidescribe hindi niya po dinidescribe ang romance o romantic feeling. Dinidefine niya po kung ano ho ang itsura ng spiritual adulthood. At sa chapter ho na ito, ang pag-ibig ho, hindi lamang emosyon, hindi lamang chemistry o personal compatibility. Ang pag-ibig ho na tinuturo ni Paul ay Christ-like maturity in action. Isang pag-ibig na nakikita sa paraan ng pakikitungo natin sa ibang tao. Sa madaling salita, hindi ho nasusukat ang maturity ng Christian sa dami ho ng gifts, kundi sa lalim ng pag-ibig na ipinapakita natin sa ating kapwa. Amen? Now, meron nung isang kapatid na bigla hong nawala sa church. May nagsabi, baka nanlamig na yan. Siguro, hindi yan seryoso. Meron nagsabi, baka may kasalanan yan. Pero may isa hong kapatid na tahimik lang, nagpadala ng mensahe. Sabi doon sa mensahe na ipinadala niya, kumusta ka? Mahal ka namin. Nandito lang kami. And later ho, nalaman ho natin na may pinagdadaanan pala siyang depression. Hindi niya ho kailangan ng sermon. Hindi niya ho kailangan ng lecture. Ang kailangan niya, pag-ibig na marunong umunawa. And that is 1 Corinthians 13 love. Hindi ho palaban. Hindi ho mapanghusga. Hindi ho nagmamarunong. Kundi patient, kind, and understanding. The Corinthian church was very gifted but divided. May tongues, may prophecy, may knowledge, pero kulang ho sila sa pag-ibig. So Paul is saying, you can be gifted and still be loveless. You can be spiritual and still be immature. Spiritual activity is not a proof of spiritual maturity. Love is. Paul is describing agape love, not emotion-based, not mood-based, but Christ-centered, cross-shaped love. Love is patient. Ibig sabihin, no, long fuse, hindi agad sumasabog. Love is kind. Ibig sabihin, intentional na gumagawa ng mabuti. Kahit mahirap unawain ng tao. Hindi dinidescribe ni Paul kung ano ang nararamdaman ng love. Dinidescribe niya kung paano kumikilos yung love. Immature believers react. But the mature believers choose to understand. Ang immature, mabilis magsalita at agad nag-a-assume. Pero ang mature, mabagal humusga at pinipiling umunawa muna bago mag-react. Sa kingdom ng Diyos, hindi offense ang unang response. Understanding.
Dahil ang tunay na love, hindi nagrarush sa conclusion. Lumalapit muna para umunawa bago magsalita. We live in a generation of quick opinions and shallow love. Sa social media, seconds lang, humuhusga na tayo. Sa cancel culture, isang mali lang, dinidisregard na natin ang tao at ang masakit, pati church naaapektuhan na nito. Kapag may kapatid na nawala, nanlamig yan, backslider yan, hindi na yan seryoso. Nagkukonclude tayo kaagad. Pero hindi natin nakita that they are fighting depression. Pero hindi natin nakita they are battling suicidal thoughts. Hindi natin nakita that they are in a marriage crisis. Hindi natin nakita na pagod na sila. You judge what you saw. Hinahatulan mo ang nakikita mo, pero nakikita ng Diyos ang bigat na dala nila. Ang tinatawag nating pagre-rebelde, maaaring tawagin ng Diyos na pagod na puso. Ang tinatawag nating katamaran, maaaring sugatang kalooban. What we call disobedience, maaaring dumudugong puso. At kadalasan ng behavior ay sintomas lamang, hindi ang tunay na sakit. Kaya tulad ni Jesus, hindi natin tinatrato ang nakikita natin sa labas. Tinatamaan natin ang puso kung talaga bang, kung saan talaga nanggagaling ang problema. Love that understands says, there must be a story behind. May pinanggagalingan. Kaya huwag ho tayo basta-basta nagko-conclude kung hindi naman talaga natin alam kung ano yung kwento. Unawain muna natin. Ipinalangin muna natin. Anong karanasan ang maaaring magtulak sa kanya para umabot siya sa ganitong desisyon? Paano kaya natin siya matutulungan kaysa agad na husgahan natin? Ano ang kailangan niya ngayon? Condemnation ba? O compassion? Nang makilala ni Jesus ang babae sa balon, He did not start with condemnation. He started with a connection. Nagsimula ho siya sa pakikipag-ugnayan. Give me a drink. And love builds bridges before it speaks truth. Ang pag-ibig, nagtatayo muna ng tulay bago magsalita ng katotohanan. Yes, Jesus exposed her sin. Nilantad ni Jesus ang kanyang kasalanan, but He first acknowledged her humanity. Inuna niya muna kilalanin ang kanyang pagkatao. Understanding does not mean approving sin. Understanding means ang pag-unawa ay pagpili sa relasyon kaysa sa pagtulak palayo. Behind immoral behavior is a thirsty soul. Hindi lahat ng gumagawa ng mali ay dahil mahal ang kasalanan. Minsan dahil empty sa loob nila. At kapag empty ang puso, destructive ang mga decisions na ginagawa. And love that understand looks beyond mess. At nagtatanong, where did this pain come from? When we label people faster than we listen, maliho ang nare-represent natin kay Kristo. Jesus did not say, they will know you are my disciples if you are correct. Ang sinabi niya, they will know you are my disciples if you love one another. Ang tamang theology na walang pag-ibig tulad ni Kristo becomes spiritual arrogance. You can win arguments. Pwede kang manalo sa debate, pero matatalo ka naman sa mga puso ng tao. Judgment pushes people away from repentance. Ang pag-unawa,
humihila papunta sa pagpapanumbalik. At kung ang simbahan parang court na puro hatol, we fail. May mali tayo sa pag-represent kay Jesus. Your first reactions reveals maturity. Ang unang reaction mo ay nagpapakita kung gaano ka mature. When someone fails, you have a choice in how you respond. Lalayo ka ba kaagad? O magtatanong ka muna para umunawa? Do you block them or do you build a bridge? Ibablock mo ba sila? O magtatayo ka ng tulay para maayos ang relasyon? Ikikwento mo ba ang pagkakamali nila sa iba? O ipapanalangin mo sila? Some people say, I'm just being real. But sometimes you are not being real. We are just being reactive. Love asks question before it concludes. Love seeks clarity instead of assuming the worst. Love gives the benefit of the doubt. And one failure does not cancel a calling. One week season does not define a lifetime. And if God did not give up on you, kung ang Diyos hindi sumuko sa iyo, why are you giving up on others? Bakit sumusuko ka sa iba? Ang pag-ibig ho ni Kristo ay hindi ho selective at hindi delayed. At habang tayo ho ay makasalanan, minahal niya tayo. Hindi niya inintay na maging karapat-dapat tayo. And from love that understands to love that forgives. Kanina we talked about love that understands, love that looks beyond behavior and sees the heart. But here is the truth. Understanding without forgiveness is incomplete. Kung hindi ka mapagpatawad, you are still holding the offense. Understanding explain the word. Forgiveness releases the wound. Understanding says, may dahilan kung bakit siya ganito. Forgiveness says, pero pipiliin kong hindi siya ikadena ng pagkakamaling iyon. And this is where the Gospel of John confronts us deeply. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. The standard is not our emotional capacity. The standard is Christ's demonstration. Understanding change how we see people, but forgiveness changes what happens next. At dahil kahit gaano kalalim ang pag-unawa mo, kung walang pagpapatawad, mananatiling bukas ang sugat ng relasyon. At dito, ipinakilala ni Jesus ang isang uri ng pag-ibig na naglalabas sa atin mula sa galit, ang pag-ibig na marunong magpatawad. Number 2 dyan, mga kapatid, a love that forgives. Love that forgives. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, hindi lang siya nagturo ng simpleng pagiging mabait. Nagsiset ho siya ng bagong standard ng pag-ibig. Simpleng utos, love one another. Pero ang sukatan ng pag-ibig ay hindi ho nakakagulat. Just as I have loved you, you also must love one another. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagmamahal ayon sa ating sariling paraan, kundi nagmamahal tayo ayon sa paraan ni Jesus. Just as I have loved you. Hindi sinabi ni Jesus na magmahal tayo ayon sa ating nararamdaman. Hindi niya sinabi na magmahal tayo kapag mabait ang tao sa atin. Ang sinasabi niya ay magmahal tayo ayon sa paraan ng kanyang pagmamahal. And when we look at how Jesus loved, one truth becomes very clear. The love of Jesus always forgives. The love of Jesus always forgives. And let's be honest, forgiveness is easy to preach, but difficult to practice. Madaling sabihin sa ibang, magpatawad ka. Pero kapag ikaw ang nasaktan, iba na ang pakiramdam. Because pain has a voice. Pain whisper things lang, like, hindi niya deserve ang forgiveness. Hayaan mo siyang maranasan ang ginawa niya. Huwag mo siyang pakawalan sa ginawa niya. At kung hindi ho tayo mag-iingat, ang sakit na iyon ay nagiging bitterness. And bitterness slowly transform the heart. Hindi natin namamalayan, pero nagiging mas matigas ang puso, mas madaling magalit, mas mahirap magmahal, because unforgiveness quietly poison
the soul. Jesus' standards of love. If we want to understand what Jesus meant in John 13:34, we must look at how He loved people. And when we examine the life of Jesus, we discover something radical. Jesus loved people who misunderstood Him. Jesus loved people who abandoned Him. Jesus loved people who betrayed Him, at kahit sa krus sinabi niya, Father, forgive them, which means this, the love of Christ is not selective. Hindi niya pinipili kung sino lang ang karapat dapat na mahalin. And the love of Christ is not delayed. Hindi niya hinihintay ang perfect apology bago ho siya magpatawad. So what does love that forgives look like? Mercy over memory. Ang tunay ho na pag-ibig, pinipiling manaig ang habag kaysa ang alaala ng sakit. Love that forgives chooses mercy even when the memory of pain is still present. Ang forgiveness ay hindi ibig sabihin na nakakalimutan mo na ang nangyari. Ang ibig sabihin nito, pinipili mong huwag kang kontrolin ng memorya. Huwag kontrolin ng memorya ang iyong puso. Many people says, Pastor, I cannot forget what happened. And the truth is, sometimes you will remember, but forgiveness, that even if the memory remains, bitterness no longer rules the heart. Grace over revenge. What does love that forgives look like? Grace over revenge. Love that forgives refuses the temptation of revenge. Natural ho sa tao ang gustong gumante. Kapag may nakasakit sa atin, para bang may boses sa loob natin na nagsasabing kailangan nilang maranasan ang ginawa nila. But the gospel introduces a different response. Romans chapter 12:19 reminds us that vengeance belongs to the Lord. When we forgive, we are not saying that injustice is acceptable. We are simply surrendering the case to God. And when we trust God with justice, we free our hearts from the burden of revenge. Release over resentment. Sama ng loob o pagkimkim ng galit. Love that forgives releases the offense instead of restoring in the heart. Resentment is like carrying heavy weight every day. At first, you think you can handle it, but over time, it drains your peace, your joy, your spiritual strength. Forgiveness is the moment when you say, Lord, I release this person. Hindi mo ibig sabihin na okay ho yung ginawa nila. Ang ibig lang hong sabihin, hindi mo hahayaang sirain ng galit ang iyong puso. Imagine, may isang tao na nanghiram ng malaking amount na money sa iyo, na pera, pero hindi niya ito binayaran. Every time na nakikita mo siya, naaalala mo yung utang. At every time na nababanggit yung pangalan, bumabalik yung frustration at yung sakit. Ang forgiveness, ay parang kinukuha yung record ng debt na yon at ibinibigay mo sa God. Parang sinasabi, Lord, I release this debt. Ikaw na ang bahala. At kapag ginawa mo yon, may powerful na nangyayari sa heart mo. Your heart becomes free. And let me say honest today, if your love only works when people treat you well, that is not Christ-like love. That is human preference. Jesus loved us when we were broken. Jesus loved us when we were sinful. Jesus loved us when we are undeserving, and the gospel calls us to reflect the same kind of love. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. What if the person who hurt you never apologize? Ang forgiveness ho, hindi yung nakadepende sa apology ng ibang tao. Ito ho ay nakabase
sa obedience natin kay Kristo. Kahit hindi ho sila humingi ng sorry, pinipili nating magpatawad dahil sumusunod tayo kay Jesus. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil iyon ang kalooban ng Diyos. What if the pain is still there? Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin mawawala agad ang sakit. Minsan ang forgiveness ay first step toward healing. Minsan, ang first step, ang forgiveness, ay first steps toward healing. Unti-unting gumagaling ang puso habang patuloy nating ipinagkakatiwala sa Diyos ang sakit na nararamdaman natin. What if I forgive and they hurt me again? Ang forgiveness ho, hindi nangangahulugang wala ka ng wisdom o boundaries. You can forgive someone but still protect your heart. Pwede kang magpatawad habang naglalagay ng healthy boundaries para hindi maulit yung parehong sakit. Forgiveness is not about forgetting pain. It is about trusting God enough to release the person and allow Him to heal your heart. Now let me ask you something that only you and God can answer. Is there someone you still need to forgive? Is there someone you still need to forgive? Maybe it was a family member or a friend, a church leader, a parent, someone from many years ago. You may have moved forward with life, but deep inside, the wound is still there. And today, the Spirit of God may be asking you simple but powerful questions. Are you willing to release them? Are you willing to release them? Now, John 13-34 Jesus did not say, love one another when it is easy. He said, love one another as I have loved you. And the love of Jesus is a love that forgives. But the command of Jesus does not stop with forgiveness, because real love does not only forgive, real love moves, real love acts, real love reaches out. And this is where the command of Jesus become even more deeper, because the love that forgives does not end in releasing people from the past. It opens the door for something greater. Once the heart is free from bitterness, it becomes capable of something powerful. Not just forgiveness, but compassion. Not just letting go, but reaching out. So after we understand love that forgives, the next question becomes, what kind of love moves toward people instead of away from them? And that leads us to the next truth of Christ-like love, a love that reaches out. A love that reaches out. Now, in 2 Corinthians chapter 2, verse 5 to verse 18, all this from God reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ang message ho ng verse na ito ay napakalinaw at direct. Kung ikaw ay na-reconcile God through Christ, ibig sabihin may bagong responsibility na ibinigay sa iyo ang Diyos. Hindi lang tayo tinawag para tumanggap ng salvation. Tinawag ho tayo to become an instrument of God para maabot ang ibang tao. Amen? Ibig sabihin, kung naabot ho tayo ng love ni Christ, tayo naman ngayon ang ginagamit ng Diyos para umabot ng iba. Hindi ho tayo tinawag ng Diyos para maupo lang dyan. Hindi ho tayo tinawag ng Diyos para makinig lang dyan. Hindi ho tayo tinawag ng Diyos para pumunta, simba, uwi, simba, uwi, simba, uwi.
No, tinatawag ho tayo ng ating Panginoon para maging instrumento, para umabot ng iba at iparamdam yung pagmamahal na naranasan natin, maramdaman din nila. Hindi complicated ang Christianity. Hindi ito tungkol sa pagiging religious lang o pumunta lang sa church every Sunday. Ang tunay na Christian life ay tungkol ho sa pagdadala ng love ni Christ sa mga taong nangangailangan nito. Why do we reach out? Mahalaga hong maintindihan natin kung bakit ginagawa natin ito. Hindi ho tayo umaabot sa iba para lang ho maging mabait, para lang masabi na mabuti tayong tao. Umaabot po tayo dahil ito ang puso ng Diyos. Ang Diyos ay isang Diyos na umaabot sa tao. Noong tayo ay malayo sa Kanya, hindi niya tayo iniwan. Hindi niya sinabi na bahala na tayo sa ating mga buhay. Sa halip, gumawa siya ng paraan upang tayo'y maibalik sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. In Romans chapter 5 verse 8 reminds us, while we were still sinners, Christ died for us. Na ibig sabihin nito, noong tayo ay makasalanan pa, noong hindi pa natin hinahanap ang Diyos, noong hindi pa natin siya sinusunod, si Kristo ang lumapit sa atin. Kung tayo ay umaabot sa iba dahil ginagawa natin kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin, the effect in the kingdom of God, kapag tayo ay umaabot sa iba, hindi lamang ito simpleng kabutihan, may malaking epekto ito sa kaharian ng Diyos. Kapag ang isang tao ay inaabot ng pag-ibig ni Kristo, sa pamamagitan natin, maraming bagay ang nangyayari. Lives are restored. Lives are restored. Ang mga taong naliligaw ay nagkaroon ng direksyon. Ang mga taong nasasaktan ay nakahanap ng pag-asa. Kapag umaabot tayo ng mga tao, ng mga kapitbahay natin, ng mga kaibigan natin, our lives become instrument and their lives are being restored. People are reconciled. Ang mga taong malayo sa Diyos ay nagkakaroon ng pagkakataon na makilala siya. And the kingdom of God expands. Kapag ang isang tao ay nakakilala kay Kristo, ang kaharian ng Diyos ay lumalawak dahil may panibagong buhay na nagiging bahagi ng pamilya ng Diyos. And the church become a living testimony. Kapag ang church ay umaabot sa iba, nakikita ng mundo na ang pag-ibig ni Kristo ay tunay at buhay. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pag-abot sa iba. Hindi lamang sa paglago ng kaharian ng Diyos sa mundo. Ang pag-abot sa iba, hindi kailangang komplikado. Madalas, ang pinakamakapangyarihang paraan ay mga simpleng bagay na ginagawa natin araw-araw. Notice people. No, sa modernong mundo ngayon, marami hong tao, pakiramdam nila, walang nakakakita sa kanila. Pakiramdam nila, wala nang silbi yung buhay nila. Pakiramdam nila, their life didn't matter. Pero nang lumapit ka sa kanila, napansin mo sila, inabot mo sila, tinapik mo sila. Kapatid, kamusta ka? Yung simpleng kamusta lang, mga kapatid. Kapag napansin mo ang isang tao at binigyan mo sila ng atensyon, ipinapakita mo sa kanila na mahalaga sila. Ang simpleng pagbati, yung pagpasok pa lang natin dyan, yung pakikipagkamay natin sa bawat isa, yung pakikikamusta natin, yung sabihin lang natin, kumusta ka sa mga nagdaang araw? Anong nangyari? Malaking bagay ho yun sa atin. Pakikipag-usap o pakikinig ay maaring maging simula ng pagbabago ng buhay ng isang tao.
Mararamdaman nila, ay mahalaga pala ako sa loob ng church na ito. Mararamdaman ng nasa paligid natin, ay meron palang nakakapansin sa akin. Meron palang nagmamahal sa akin. Make time for people to invite. Ang pag-ibig, hindi lamang salita. Ipinapakita nito na sa pamamagitan ng oras, na sa sobrang busy ng mundo ngayon, ang pagbibigay ng oras ay isang napakalaking pagpapakita ng pagmamahal. Yung mag-message ka, yung mag-effort ka na mag-message, yung mag-effort ka na tawagan sila, kamustahin mo sila. Malaking pagpapakita ng pagmamahal o pagpapahalaga natin sa ating mga kapwa. Maaaring itong isang simpleng pag-uusap o isang coffee meeting o isang pagkakataon na makinig sa kanilang mga pinagdadaanan. Na sa mga sandaling iyon, maaring maramdaman ng taong iyon na hindi ho sila nag-iisa. And many times in our life, nakakaranas tayo ng mga challenges in our life. At kapag naramdam na natin yung pagmamahal ng kapatiran, nagkakaroon tayo ng lakas at pag-asa na magpatuloy. Invite them. Maraming taong naghihintay lamang ng isang invitation upang makalapit sa Diyos. Minsan ang simpleng imbitasyon sa church, small group, o isang fellowship na nagiging simula ng kailangang spiritual journey. Ang invitation ay isang simpleng hakbang, ngunit maaring ito ay maging tulay upang makilala nila si Kristo. Alam nyo mga kapatid, bunga lang ako ng imbitasyon. Yung ate ko na walang tigil, na magyaya sa akin, na magsabi na umatin ka ng youth camp, kaya sa mga kabataan na nandito, umatin ho kayo ng youth camp. And your life will never be the same again. Kapag ho binuksan natin ang ating puso at tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, sumunod tayo ng buo sa Kanya, our life will never be the same again. And my life has never been the same again. I have walked in the love of Christ. I have walked in the forgiveness of Christ. I have walked in the understanding of Christ. I have walked because someone have reached out. Me, merong taong nagbigay ng oras, pinupuntahan ka sa bahay mo para magkaroon ng Bible study, pinapasyalan ka, kinakamusta ka. Because someone had reached out. Merong taong umabot. And the life of Bishop Docnet, because someone has reached out. Merong umabot, the life of Pastor Ed, the life of Pastor Ed, the life of each and every one of us. Dahil merong umabot. If ang pagiging Kristiyano natin ay hanggang church attendance lang at pakikinig ng sermon, then may kulang ho sa faith natin. The church is not a place kung saan tayo tumatanggap ng message. This is a place kung saan tayo hinahanda para dalhin ang love ni Christ sa labas ng church. Tinatawag tayo ng Diyos not only to be a listener, but to become carriers of His life, of His love. Become carriers of His love sa mundong ito. Now, tanungin natin yung sarili natin, who is the person na gusto ng Diyos na abutin mo ngayon? Friend, neighbor, co-worker, family member na nangangailangan ng hope? And if everyone in the church would love others the way you love others, what kind of church would it become? Magiging church ba ito na puno ng care at acceptance o magiging church na tahimik kung saan magkakatabi ang mga tao pero walang tunay na connection? And this is the heart of the message. Ganito ang love ni Christ. When we were lost, inabot niya tayo. When we were hurting, inabot niya tayo. When we were far from God, inabot niya tayo. He did not wait for us to become perfect bago siya lumapit sa atin. Lumapit siya sa atin to change us. And now, the same love ay pinagkatiwala sa atin. We were rich so that we can reach others. When the church learned to reach out others, maraming lives
ang nababago. The lost find the way. The hurting find hope. And the kingdom of God continues to expand in the world. Ito ang reason kung bakit tayo umaabot sa iba. Hindi lang dahil it is a good thing to do, kundi dahil ito ang heart ng Diyos at ito ang mission ng kanyang kingdom. And when the love of Christ unites, nagiging clear sa world kung sino si Jesus through the life ng kanyang church. Now, balikan ho natin yung mga napag-usapan natin. Ang pag-ibig ni Kristo, love that understand, handang makinig at umawa. Ang pag-ibig ni Kristo, love that forgives, handang magpatawad kahit mahirap. Ang pag-ibig ni Kristo, love that reaches out, handang lumapit sa iba upang ibahagi ang pag-ibig ng Diyos. This is not optional Christianity. This is normal discipleship. Amen? Minsan pa papalakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. At sa pagtatapos ho, mga kapatid, ito ho ang love that understand, forgive, and reaches out. Tayo ay inunawa ng Diyos, pinatawad ng Diyos, at inabot ng Diyos kahit tayo ay malayo sa Kanya. Pwede ko bang ianyayahan kayong tumayong lahat? At tinatawagan ko po yung worship team natin. At ngayon ho, ang parehong pag-ibig na iyon ay ipinagkatiwala sa atin to understand people, forgive people, and reach out to others. Kapag ang church ay natutong magmahal ng ganito, makikita ng mundo kung sino si Jesus sa pamamagitan ng buhay ng kanyang mga followers. Kaya mabuhay tayo sa pag-ibig na marunong umanawa, magpatawad, at umabot sa iba. Let our lives show the world that the love of Jesus is real. Let our lives show the world that the love of Jesus is real. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Minsan po palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon. As we sing a song in response to the message, hallelujah. Magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos, dating Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't matulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang unang umibig sa amin. Hindi mo tinignan ang aming maraming mga kasalanan. Inunawa mo ang aming kahinaan. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo rin kami na mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa amin. Hindi namin sila hahatulan.
kundi uunawain. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinatawad mo kami kahit nung kami hindi pa humihingi ng tawad sa inyo. Inalay mo na po ang iyong anak na si Jesus para po luminis kami at maging laan ng kapatawaran. Kaya naman, O Diyos, tulungan mo rin kaming magpatawad kahit hindi pa humingi sa amin ng tawad yung mga nagkakamali sa amin. Tulungan nyo kaming dalhin ang pag-ibig nyo sa mga taong nangangailangan, lalong-lalo na yung mga taong hindi nakakadaman ang pagmamahal sa pamilya. Mga taong itinataboy, itinuturing na basura. Tulungan mong mahalin namin ang mga taong ito tulad ng pag-ibig mo sa amin. Salamat, pinaalaala mo sa amin ang pag-ibig mong wagas. Ito ang kailangan ng aming simbahan, ito ang kailangan ng aming mundo, ito ang kailangan ng aming pamilya. Ito ang kailangan namin. Ito ang pagkakakilanlan namin, Lord. This is our identity, to love one another as you have loved us, Lord. Nawa, Lord, hindi lang namin ito mapakinggan, kung hindi ito po ay maisabuhay namin, maihakbang namin, ikilos namin, Panginoon, ang mensahe. Magsimula ito sa aming pamilya, sa aming mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong walang nagmamahal. Muli, Panginoon, salamat sa pag-ibig ninyo. Sa iyo ang papuri, pasasalamat, pagluwalhati, ngayon at magpakailan pa man sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Sabihin nga natin, salamat, Pastor JR. You are used by God. Hallelujah. Amen. So ito po ang kailangan ng simbahan. Ano po? Marami pong mga ipinapangaral po ang maraming mga pastor mula sa salita ng Diyos. Maganda naman po yun. Pero ito pong pagmamahal na mensahe, ito po ang kailangan ng simbahan. Amen. Let us also be reminded, kapatid, na ito po yung pinakamahalagang utos, ang magmahal. Una sa Diyos, ganun din sa ating kapwa. Pag nawala na ito sa atin, wala nang kabuluhan ng lahat. Amen. Hallelujah. So let us praise God, pasalamatan, papurihan natin ang Lord. Amen. Tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon at sama-samang magpuri ng may pag-ibig sa Panginoon at sa bawat isa. Amen. Okay, gandang pagmasdan tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpagkailan pa man. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Amen. Awitin po natin. Okay, gandang pagmasdan, tayo'y nagmamahalan. Nanahal sa pag-ibig niya, sadyang wagas. Sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. At sama-sama nagpupuri, at sama-sama nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. Hallelujah!
Praise God! Sabi nga natin sa ating tatlong kapatid na nasa paligid mo, mamahalin kita kahit hindi ka kamahal-mahal. Hindi kita hahatulan. Papatawarin kita kahit paulit-ulit. Dahil dala ko ang pag-ibig ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Amen. So, continue to pray and love and reach out. Hallelujah. Lalong-lalo na kapatid, yung mga mayroong sakit, kung nabalita mo, pag-pray mo, dalawin mo, doon natin maipapadama. Yung may mga problema, wag na kagad nating hatulan. Sabi nung mensahe, hindi mo naman alam kung anong pinagdadaanan niya. Huwag tayong hatol ng hatol kasi nais ng Lord magmahalan po tayo at mag-intindihan. Amen? So to God be all the glory. Ang ganda-ganda nung ginagawa ng Lord sa church na ito. Pero sana hindi lang natin pinapakinggan. Sabi ng mensahe, encouragement ng ating tagapagturo, isa pamuhay natin. Amen? Dalhin natin, hindi lang tayo taga-upo. So may mga kapatid tayo mag-a-abroad, babalik na sa abroad. Kasama natin rito si brother, mag-uuwi ka na rin sa Amerika, Brad. Malapit na, no? Kailan ba yung uwi mo rin, brother? Ha? Sa Thursday na? Oo. God bless you. Pag-pray kita mamaya, ha? Kayong mag-asawa. So sa Thursday, uuwi na po ang ating kapatid na, nakalimutan ko yung pangalan. O, Brother Oliver, ha? Sa Amerika po siya. Si Bishop, uuwi sa Canada. Meron pong uuwi sa Hong Kong. Meron ba? Hong Kong. Ha? Oh, ako gusto ko rin umuwi, diyan lang sa Coral. Oo, diyan ako uuwi. So salamat din sa bisita natin, si Nanay Cynthia kasama natin. Welcome. Na-bless po ba kayo, Nanay Cynthia? Wow, sana po makabalik ka pa po at pagpalain pa po. Opo, loobin ng pa. At lahat po tayo, natutuwa rin ako dun sa anak ni Ate Shirley kasama natin ngayon. Sana magtuloy-tuloy. Aalis din. Saan naman pupunta? Oo. Saan? Sasakay ng barko. Naku, mukhang nag-aalisan tayo rito, Oo. Pero sana, pag-pray natin ang ating bansa, ha? It's a great grace and blessing ng Lord na hindi tayo nagkakagera pa rito. At sana, huwag po tayong magkagera. At kung kalooban ng Diyos na may mangyari, mayroon Diyos na nangako, hindi tayo pababayaan. Amen? So, tinatawagan ko na po, Bishop, uuwi ka na sa Canada, mamimiss ka namin, ha? Oo, lalagay namin, send ka naman ng mga video mo, ha? Dagdagan mo lang, ha, Brad, ha? Salamat po. Mamimiss ka namin, Bishop. Ha? So, tinatawagan ko po muna sa closing prayer, pasalamatan natin ng Diyos. Heavenly Father, salamat po sa salita na ibinahagi niyo po sa amin. Salamat po dahil ipinakita niyo sa amin na ang pag-ibig ay walang pag-iimbot at hindi mapanghusga. Na kami ay inibig mo, ay pinatawad mo tulad ng pagpatawad niyo po sa aming mga kasalanan. Panginoon, gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa upang umabot sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, upang maipadama po namin kung gaano kaganda ang pag-ibig niyo po sa amin na ito ay tunay at totoo, Panginoon. Panginoon, nag-uumapaw po ang aming pasasalamat sa salita mo ngayong umaga na ikaw ang aming standard ng pag-ibig, Panginoon. A Christ-like love, Lord God. Salamat po sa aming paghiwalay. Baunin po namin ang pag-ibig na nagbumula sa iyo, ang wagas sa pag-ibig niyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yumuko po kayo at tayo po'y tatanggap ng bendisyon ng Lord. Patuloy nawang pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos. Patuloy nawang punuin tayo ng pag-ibig niya sa puso natin. At patuloy na mag-umapaw ang kagalakan sa pag-abot sa kaluluwa
at ang Diyos na ating tinatawagan ang patuloy na maging kasama natin. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapagharap sa Kanya ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa isang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon. Sa Kanyang papuri, karangalan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Amen and amen. So yung mga lalaki po, magpe-pray kayo dyan, mga kababayan.